ikwento ko tungkol po doon sa sa nangyari. So, um, nagkwento yung asawa ko na siya, natakot siya kasi po ang tagal ko na daw sa operating room. Tapos biglang pinatawag po siya doon sa nurse station and then pinahatid sa kanya yung isa pa pong bag ng blood. So, kinabahan daw siya. Sabi niya, bakit kailangan dagdagan ng dugo, ganito, ganyan. So, na po siya, hindi na po mapalagay yung husband ko. Kasi nga po natakot. Kasi sobrang tagal ko po doon sa operating room. So, siguro, lumabas po ako doon is, mga 8 o'clock po ng gabi. Pero, inano pa po ako doon sa, hindi pa po ako ibinaba kasi inobserbahan po ako. So, nandun po yung pakiramdam, hindi po ako makatulog. Talagang po ako. Tapos yung pakiramdam ko sa paa ko is nakataas yung tuhod ko parang nakataas yun ang pakiramdam ko. Tapos parang sabi ko ngalay ako. Tapos inaano ko doon sa nurse na ibaba yung paa ko. Kaso po, sabi niya nakababa po ma'am yung paa niyo. Siguro epekto po ng anesthesia, kaya yun po yung sinishare ko po sa inyo para at least mangyari man po sa inyo is hindi po kayo matakot. So doon na po, doon sa recovery room, bali doon po ako nilagyan po ng catheter. Kasi po para pag umihi ako, hindi ko kailangan ng pampers, diretso na po doon sa. So, yun po yung nangyari. And then, mga 11 siguro ng gabi, doon po ako ibinaba. Kaya, nung nasa baba na po ako, mga 11 p.m., nilipat na po ako sa bed. Tapos, may instruction yung doktor na wala muna akong hindi po muna ako pwedeng kumain. Kung tubig, yung lang po, basa-basa lang muna sa lips para po hindi mag-dry. Hanggang kinabukasan po ng madaling araw, in-advise po ako na kumain ng konti lang po, yung malambot po. Tsaka para po daw makaano ako. Kasi hanggat hindi po ako kumbaga, yung sabaw-sabaw lang, hindi talaga yung laman. Kasi kailangan ko din pong para makarecover. So, kailangan may laman po yung tiyan ko. Pero hindi pa nga po ako pwedeng kumain ng solid food. Hanggat hindi daw po ako nakautot. Kaya po, kailangan nyo pong umutot bago po muna kayo makakain ng solid food. So, ang problema po, hindi po ako makautot. Pero ito, advice lang po ha, kasi yung iba, sa kagustuhan na makakain, sasabihin na nakautot na po sila. Wag po, kasi kayo din po ang magsasuffer noon. Kung ano po yung sabi ng doktor, sundin niyo po yun. Wag niyo pong na para po makakain, magsinungaling kayo, na kesyo kayo, nakautot na kayo, wag po. Kailangan po talaga magsabi kayo ng totoo kasi hindi po natin alam kung ano po yung magiging result kapag nagsinungaling tayo. Kasi sila po, inaano po nila kung ano yung makakabuti at saka makakasama sa atin. So kung ano po yung instruction ng doktor, yun po dapat ang kailangan po nating sundin. So, ito po, kapag nakautot na po kayo, ayan, pwede na kayong kumain. So, obserbahan po kayo, siguro 2 to 3 days bago po mag-aano yung doktor kasi i-examinin po kayo. Everyday po, may umaano po sa inyo, bumibisitang doktor, yung doktor niyo bibisitahin kayo, and every now and then, meron po nag-aano sa inyo ng mga antibiotic, ganun. Kasi, hindi din pa po kayo pwedeng lumabas pagka hindi po natanggal yung anesthesia. Meron po kasi silang kinabit doon sa pinagturukan ng anesthesia. Aalisin pa po yun sa inyo. And then, pag okay na po kayo, yun na po, lalabas na po kayo. So, para po hindi ma-delay yung paglabas nyo, pag binigay na yung papel, palakad yun na po kaagad sa asawa nyo or sa kasama nyo. Kasi po, meron po talagang yun na i-covered ng telehealth. Pero hindi po yun lahat. So, ang remaining po nun, either bayaran nyo or ilapit mo po sa malasakit. Yan po yung iaano ko sa inyo para hindi po kayo mahirapan. So,
para makaless din kayo sa sa gastos. Pagka hindi naman po masyado kalakihan yung bill, kaya naman pong sagutin na yan ng malasakit. So, kaya nga kagaya nga nung ko po sa inyo, advice ko po sa inyo na kailangan i-ready nyo po muna na okay po yung health nyo at walang problema para hindi po yun makadelay sa paglabas nyo po. And then, pag nakalabas na po kayo, sa bahay na po kayo, iwasan nyo po ng magkikilos kasi yung operasyon nyo po is sariwa pa po. And then, kailangan po yan, i-dressing po siya. So, actually, yung nyo po, within wag nyo lang po siyang pakialaman kasi ang sa akin, pero depende po kasi yon sa ginamit ka ang sa akin po kasi na ginamit is talagang dikit po. Kahit na mabasa, hindi po talaga siya nag-a-absorb sa loob yung Ang inantay ko po, kasi magpapalo up check up po kayo, antayin nyo po yun. Kasi nurse po ang magtatanggal doon. And then after nung pagtanggal ng nurse, kayo na po yung magde-dressing. Instruction na naman po kayo. So para po kailangan po maligo tayo. Yung maligamgam na tubig, maligo tayo para presko po kasi para po mabilisan yung paggaling. And then, kung anong instruction sa mga gamot nyo, inumin nyo po yun. Kasi meron po kayong ire-reseta ng doktor na iinumin nyo po sa bahay. Kaya, kailangan po, anuhin nyo po yung instruction. Kung makalimutin kayo, isulat nyo po. Then, kailangan sa oras talaga yung pag-inom ng gamot. Pag sinabing 8 o'clock, 8 o'clock po. Para po yun, continuous yung pagaling nyo. And then, syempre, pagka bagong opera ko po, wag po masyado sa mahirap po matunaw. Kasi may operation po tayo. So, yung mga madaling lang po na pagkain. Kasi actually, pwede na po kayong kumain ng sulil pagka nakalabas na kayo. Pero ingatan lang po na wag yung mga matitigas na karne, walang sabaw po tayo. And then, mag-fruits po tayo. Mag-food supplement po tayo. Okay po, kasi makakatulong po yan para po sa pagaling nyo. Kasi actually ako po, in-instructionan po talaga ako kasi may iniinom po ako na Vistasil. Na-diagnose na may cancer, talagang umiinom na po ako. Iyan po siguro ang nakatulong na sa tagal-tagal po ako pong nagbi-bleeding, never po akong na-hemorrhage, never po akong na-hospital. Kasi nga po, umiinom po ako ng food supplement. Tinanong ko din po ito sa doktor. Sabi ko, Dok, pwede ko po bang inumin ito continuous? Ito po yung Vistasy at saka ito yung turmeric. Ayan po. Tinanong ko po yan sa doktor kung pwede ko po bang i-continuous inumin. Sabi sa akin, yes ma'am, i-continuous niyo po yan kasi maganda po yan para sa inyo. So, yun po yung sinabay ko sa ko. Kaya siguro mabilis din yung recovery ko sa sugat, madali siya nag-heal kasi nga yung turmeric po is yan, anti-inflammatory system. Kaya nga po yan po yung iniinom ko kaya medyo mabilis po yung recovery ko. Kaya sa po kapag ugaliin din po natin na mag-exercise. Pag sa umaga pagising, ganyan niyo po yung yung kamay niyo. Dahan-dahan lang po. Yan, mga hanggang 2-8 lang po basta magkilos po kasi para po yung mga kuha natin kasi siyempre nung operahan tayo, hindi tayo pwedeng kumilos na para po tumakbo po yung mga dugo sa ugat niyo po. And then, inhale, exhale po tayo, dahan-dahan lang po para sa loob po, nagsisimula po yung kuha natin, operasyon. Hindi naman po, basta dahan-dahan lang po kasi makakatulong po yan. And then, pilitin po natin na lalo na pag bagong kain, tumayo po muna para po matulungan po natin yung katawan natin na hindi mag-bloated. Kasi usually po pagka opera, pagkatapos higa na lang, mas lalo po tayo matatagalan nun bago makarecover. Tulungan po natin yung sarili natin. Kaya nga lagi kong sinasabi na kayo po ang makakatulong sa sarili nyo at wala na pong iba. Una-una po, sa awa ng nasa taas, huwag po natin kalimutan lagi tayong mag-pray. Magdasal po tayo, humingi ng awa sa Kanya, sa mabilisang recovery po natin.
Pero dapat gumawa din po tayo ng paraan. Hindi yung laging iasa na lang natin sa taas, nagdadasal tayo at hinayaan natin, hindi na natin pinipili yung sarili natin. Hindi po maganda yun. Kaya humingi tayo ng awa sa taas and then tulungan din po natin yung sarili natin. Ikaw po na meron po tayong kapulutan aral. Kasi after po niyan, meron po kayong, paglabas niyo po may instruction na pupunta kayo sa doktor para po sa follow-up check-up. And then doon po, pag nandun na kayo, titingnan nila kung pwede nang tanggalin yung bandage. Pagka natanggal na po yun, doon na po kayo mag-i-start na So, kailangan may kit po kayo sa bahay, na kailangan laging malinis, yung 1 test to 8 na yung magde-dressing ng gamot yung is naka-gloves po para iwas po infection. And then, alcohol, nandun po lahat yun, alcohol, yung betadine na ilalagay nyo, and then kailangan po meron po kayong na para pang kasi yung cotton, yung pwedeng hawakan yun, para po safe po tayo sa infection. Ang po kasi sa akin, nung natanggal na yung bandage sa umaga at saka sa gabi po, bago matulog, yun po yung pag-aano ng Kaya mabilis lang po yung pag-heal ng sugat ko sa labas. Pero ingat pa rin po tayo dahil kahit heal na po yung sa labas, sa loob po, sariwa pa po yun. Kaya iwasan muna yung magkikilos masyado at saka magbubuhat. Hayaan niyo po muna sa mga kasamahan niyo sa bahay. Kung may bubuhatin, ipabuhat niyo po sa kanila. Yun. Okay po, para po safe po tayo. So, after that, pagka na check up na po tayo ng doktor, either sasabihan ka na mag-i-schedule ka ng laboratory kasi actually kailangan 1 month after ng operation, kailangan po malaboratory kayo ulit para may schedule po kayo ng chemotherapy. Kung yun po yung advice sa inyo ng doktor na after po ng operation is chemotherapy. So, doon nyo po yung malalaman sa doktor. Kasi sa akin po, after po ng operation ko, after 1 month, na ako na schedule ako ng operation. So, naglaboratory muna ako. After 1 month, laboratory ako. Tapos okay yung laboratory ko. So, na-schedule po ako na chemotherapy. Bali, depende po kasi yan sa case nyo. Kasi meron po na, ang iba po kasi 8, 10 yung session nila. Pero sa akin po kasi 6 lang po. So, after nun, chemotherapy na po.